So, grabe guys, sobrang ganda talaga ng sabi ko sa inyo mga blessings. Ayan, mga blessings ang dadating sa inyo mga kapiksi. Kung meron kayong mga pagsubok na pinagdadaanan right now sa mga Gemini natin na maraming mga tinik-tinik sa dibdib, mga pagsubok na pinagdadaanan, marami kayong obligations, responsibilities, makahinga kayo ng maluwag-luwag mga kapiksi, and mararamdaman nyo itong mga pagpasok ng mga blessings sa buhay nyo. And nararamdaman nyo rin na parang unti-unting nagliliwanag, no, yung madilim yung kabuhayan, nakakita kayo ng mga bagong pag-asa, mga bagong opportunities, even parang gumagaan, no? Parang gumagaan. Kumbaga parang dark clouds na biglang magiging white clouds, ganyan yung Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight mga kapixie is ang ating 4th quarter kapalaran para ngayong October to December guys, para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So tingnan natin yung mga paparating sa inyo guys ngayong 4th quarter, no? Comment down below if naka-resonate kayo. Combination to guys ng positive and negative energy. General reading lang mga kapixie. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, okay? Alright. So, tingnan natin guys yung mga sandali lang. Merong may dumi. Ayan, sorry. So, tingnan natin yung mga paparating sa inyo mga kapixie. So, for some of you guys, no, unahin ko muna yung mga negative ha. Kasi parehas natin binabasa guys, negative and positive. So, pagdating sa communication guys, communication department, no, medyo mag-ingat kayo sa mga salita na binibitawan nyo, sa mga pakikipag-usap nyo sa mga tao, sa mga comment nyo sa social media guys, kasi baka magkaroon kayo ng miscommunication with other people na maaaring, alam nyo yun, pagsimula ng gulo or mga hindi magandang pagkakaunawaan. So, yung kasabihan na think before you speak, think before you click, dapat palagi nyong isinasaalang-alang bago kayo magbitaw ng salita, kasi most of the time mahirap yung bawiin yung mga salitang nasabi nyo na, lalo na kung nakasakit kayo ng ibang tao. Sometimes kahit mag-sorry kayo, parang the damage has been done, diba? So, bago kayo, again, magbitaw ng salita, isipin nyo munang mabuti, kasi baka maka-apekto yun sa inyong communication department. Aside from that, mga kapixie, for some of you, this is very opposite, no? Yung iba sa inyo, pwedeng nakaka-experience na kayo ng financial constraints right now, pero meron namang paparating na blessing sa inyo. So, ibig sabihin guys, kung meron kayong mga financial losses, financial struggles, may mga nawalang pera sa inyo, mababawi nyo rin yan, mga kapixie, sa ibang pamamaraan. Okay? So, kumbaga parang ibibigay din ng universe yung mga kapalit niyan, yung mga replacement niyan sa ibang pamamaraan. Kaya sometimes, no, yung mga hinahabol-habol natin, the fact na alam nyo yun, nagawa nila sa atin yun, ibig sabihin mga wala talaga silang konsensya, diba? So, lalo na kung nabiktima kayo ng mga panluloko, ganyan. Pero, kung wala naman kayong mga bad intentions and you're always, you know, focused on good intentions, babalik at babalik din sa inyo yung mga blessings na nawala sa inyo sa ibang pamamaraan mga kapixie. Alright? And sa relationship, ganun din guys. Actually, pag-ingatan nyo nga yung inyong pagsasalita even sa romantic relationship, kasi baka magkasakitan kayo ng iyong partner o specific person. Kung ikaw ay may romantic partner na, baka magkaroon kayo ng miscommunication na pagsimula ng away nyo or hindi pagkakasundo ng iyong partner o specific person. Okay? On the good side mga kapixie, no, parang feeling ko may mga opportunities na babalik sa'yo. Yung mga na-miss mo dati, na mga dating opportunities, ganyan, pwede silang bumalik sa inyo, or pwedeng mga bagong opportunities na to na pwede mong ulit i-revisit, pag-aralan. So bago kayo bago kayo mag-reject or mag-accept ng mga opportunities mga kapixie, always muna kayong
mag-isip, no, ng 1, 2, 3, 1,000 beses, ganyan. Para hindi kayo mapahamak, mag-research, magsaliksik, okay? Para hindi kayo mapahamak, mga kapiksi. And sometimes, malay nyo, you're also being advised na maging open-minded kayo, guys, okay? Minsan kasi masyadong sarado yung isip natin. Okay lang naman yun kung ayaw nyo talaga, pero pwede nyo i-reconsider, pag-aralan. And then kung ayaw nyo talaga, edi no, diba? Pero at least, try to give it some time to reconsider, kasi baka mamaya nandun na pala yung swerte mo, ayun na pala yung sagot sa mga dasal mo, hinihindian mo pa, diba? So, yeah. And pagdating naman sa inyong kalusugan, guys, no, nakikita natin yung inyong recovery sa inyong health, mental, physical, emotional, and even spiritual health. And importante din na i-note nyo, guys, na kapag may nararamdaman kayong hindi maganda, kumonsulta sa mga professional. Palagi natin kayong ina-advise na alagaan yung inyong health, mga kapiksi, and wag ipagwalang bahala yung mga nararamdaman nyo, kasi yung mga nararamdaman nyo sa katawan, yan yung signal ng katawan nyo. It's your body signaling you that there is something wrong within yourself. So wag nyong ipagwalang bahala, and pa-check up, magpa-konsulta para alam nyo kung ano yung nangyayari talaga sa inyo. Okay? And yung sabi ko nga sa inyo, guys, na may mga blessings, abundance na paparating sa inyo, mga kasaganaan, ganyan. So, hindi naman to nakakagulat kapag bare months, or especially December, last quarter, di ba? Kasi may mga bonus. Okay, so congratulations sa mga makatanggap ng bonus, 13th month, yung iba 14th month, salary incentives, ganyan. So congratulations, kasi talagang may mga pera kayo. So i-mine nyo na itong mga blessings na to. Comment nyo na sa baba, mga kapiksi, mine blessings, mine kasaganaan, para talagang ma-experience nyo itong mga blessings na to, guys. Alright? Okay. So comment down below, Gemini, if naka-resonate ka dyan. Shuffle ko to, guys. Tingnan natin yung mga ganap pa sa inyo, no? Ngayong last quarter ng 2023. Hanapin ko yung energy ng Gemini. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay, ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest, pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, mag-avail ka na ng course, kapiksi, no? Sobrang ganda talaga yan pag natutunan nyo yan, as in, uunlad at sasagana talaga kayo ng bonggang-bongga. Mag-send na kayo ng email for promos and discounts, guys. So, Gemini, kayo ay na-represent mga kapiksi ng Queen of Swords sa ating spread. Hahatiin natin yung reading sa tatlong spread dahil October, November, December. And good for 3 months ito, guys. So, pwede nyo siyang panoorin balik-balikan sa October, sa November, sa December. Tapos ibangga nyo siya dun sa mga monthly reading nyo, mga kapiksi. Okay? So, pero anytime within October to December, pwede siyang mag-resonate sa inyo. So, grabe, guys, sobrang ganda talaga ng sabi ko sa inyo, mga blessings. Ayan, mga blessings ang dadating sa inyo, mga kapiksi. Kung meron kayong mga pagsubok na pinagdadaanan right now sa mga Gemini natin, na maraming mga tinik-tinik sa dibdib, mga pagsubok na pinagdadaanan, marami kayong obligations, responsibilities, makahinga kayo ng maluwag-luwag, mga kapiksi, and mararamdaman nyo itong mga pagpasok ng mga blessings sa buhay nyo. And nararamdaman nyo rin na parang unti-unting nagliliwanag, no, yung madilim yung kabuhayan, nakakita kayo ng mga bagong pag-asa, mga bagong opportunities, even parang gumagaan, no? Parang gumagaan. Kumbaga parang dark clouds na biglang magiging white clouds, ganyan, yung sa langit, ganyan, yung alapaap, ganyan.
Ibig sabihin, kung feeling nyo ang dilim-dilim ng buhay nyo, hindi na yan magtatagal kasi matatapos yung mga problema nyo, makakahanap kayo ng mga solusyon, and mararamdaman nyo itong liwanag at pagpasok ng mga blessings sa buhay nyo. Okay? So, continue on praying and affirming, mga kapiksi. Wala namang shortcut, guys, sa masaganang buhay, sa successful na buhay, no? It takes time, a lot of effort, and a lot of discipline, no? Syempre, pagdadasal, pagtsatsaga, pagsisikap sa buhay, pagkilos, and most importantly, positibong mental diet. Kasi guys, kahit na magdasal kayo, and kahit na magsipag kayo, pero ang inyong mindset ay sobrang negatibo, wala talaga kayong makitang resulta. Yung dark clouds, nandyan lang sa buhay nyo kung kayo ay sobrang negatibo, okay? So, kung gusto nyo mawala yung dark clouds, yung mga maiitim na ulap sa buhay nyo, convert it into positive, or maging positive kayo. Guys, kahit ano pa yung nararanasan nyo para talagang magbago yung inyong takbo ng inyong pamumuhay. Kailangan talaga ng sipag at syaga, guys. So, sabi ko nga, sipag at syaga, para magbago yung takbo ng buhay nyo. For some of you, maaring may mga bagong offers kayo na matanggap, may kinalaman sa kaperahan. And yung iba sa nyo, guys, parang magfo-focus din kayo sa sarili nyo. You're focusing more on yourself, no? Parang nag-i-invest kayo ng time sa sarili nyo, ng effort sa sarili nyo to become a better version of yourself. Kaya umaangat yung buhay nyo kasi nagbabago yung pananaw nyo, guys. Okay? So, good job sa inyo. May mga October, guys, may mga unexpected opportunities, no? Itong mga unexpected opportunities na to, guys, parang mga life-changing opportunities. Ibig sabihin, magdadala siya ng pagbabago, magandang pagbabago sa buhay nyo. Ayan, oh, guys, grabe, nag-aalab, nag-aapoy. Nararamdaman nyo ba? Nag-aalab, nag-aapoy yung inyong kabuhayan, mga kapiksi. So, ibig sabihin nito, talagang parang nasisilayan kayo ng sikat ng araw, and unti-unti talagang nag-iinit or umiinit, no? Yung mga daloy ng blessings at pagpapala sa inyong kabuhayan. For some of you, you may be receiving some kind of rewards dahil sa sipag nyo, dahil sa tiyaga nyo, law of compensation is working for you. Pag sinabing law of compensation, guys, binibigay ni universe yung mga rewards na deserve mo based dun sa effort mo. So, kung masipag ka, syempre, more rewards, diba? Kung tamad ka, wag kang mag-expect ng rewards. Ganun lang kasimple, mga kapiksi. So, yung mga kapiksi natin na masisipag, talagang matyaga sa buhay, tapos sabayan nyo pa ng positibong mental diet, sigurado talaga, mga kapiksi, na magtatamasa kayo ng mga blessings sa taas, guys. For some of you, maaaring may magbalik, may magparamdam from your past. Pwedeng past person mo, specific person, romantic relationship, or pwedeng mga old friend, old colleagues, ganyan, mga kababata, kaklase, ganyan. Maaaring magparamdam, magkumustahan, mga kapiksi. And normal naman yan pagka mga bare months, diba? Syempre, nauuso yung mga reunion, Christmas parties, ganyan. So, maaaring magkaroon kayo ng mga some kind of invitation. At saka, yung iba sa nyo, parang pakiramdam ko may magsusorry, may mag-o-offer ng apology, lalo na kung may mga taong gumawa sa inyo ng hindi maganda. So, patawarin nyo na. Para sa inyo din yan. And bago patapos yung taon, mga kapiksi, no, talaga nakikita natin, nagsisimula na, hindi pa natatapos yung 2023, papasok pa lang yung 2024, guys, pero nagsisimula nang pumasok yung mga bagong opportunities sa inyo, okay? And sabi ko nga sa inyo, guys, law of compensation, rewards dan, or bibigyan kayo ng rewards ni universe, based on your effort and based on your karma din, no? Karma is good intentions equals good karma, bad intentions equals bad karma. Dalawa lang yan palagi, mga kapiksi. So, alam nyo naman kung naging mabuti kayo ngayon 2023, di ba? Syempre, kung naging mabuti kayo, definitely good rewards yung matatanggap nyo from the universe. For some of you, yun nga, yung sabi ko sa inyo na parang may mangungumusta, ganyan, may mangungumusta sa inyo, magpaparamdam, mga kapiksi. And bago matapos yung taon, guys, very rewarding. Parang feeling ko, yung iba kung wala pa kayong mga bank accounts,
feeling ko this is the time na magbubukas kayo ng mga bank accounts or another bank account. Tapos parang nadadagdagan pa yung mga pera sa wallet nyo. Parang feeling ko, ito yung time na magbibilang kayo ng pera. Literal, guys. Kasi parang itatrack nyo yung mga finances na dumating sa inyo isang buong taon. Tapos, marirealize nyo na ang laki pala ng kinita nyo or ang laki pala ng perang pumasok sa inyo, mga blessings na pumasok sa inyo ngayong 2023. So, dun pa lang guys, magpasalamat na kayo and bitbitin nyo yung pagpapasalamat na yun hanggang 2024 kasi para magaan, maaluan yung pasok ng kaperahan sa inyo mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Gemini, sobrang na-excite ba kayo sa reading nyo? Ako na-excite ako for you. Comment down below guys, no? I-mind nyo na yung mga pinapamind ko para talagang ma-experience nyo sa fourth quarter ng 2023. Ito yung ating money reading guys for September. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.